sabi ng Panginoon, ito, hindi ko sinugod yun. Hindi ako nagsabi sa kanila. Nagsasalita sila, nangungula sa iyo. Sabi ng Panginoon. Ayun. Ano ang layunin ng Diyos? Kung bakit pinapabayaan pa niya ang maraming mga kapikati ang daranasin ng mga tao nagsasalita ng kanyang kalooban? Bakit kailangan niya Bakit kailangan niya pabayaan? Bakit pinapabayaan pa tayo maraming kapagkapigatin, maraming kahirapan ang ating daranasin? Anong layunin niya? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, bago tayo tumayo. Hindi porke humihingi ka. Panginoon, patamahin mo sana ako ng luto. Bakit hindi ako tumatama, Panginoon? Nananalangin ko. Araw-araw, kaya ka makataya. Alam mo ba ang isip ng Panginoon? Alam niya. Sapagkat kung ipagkaloob sa iyo, ibigay sa iyo, baka makalimutan mo na siya. Di ba? Kaya hindi niya ibinibigay. Bakit ako naghihirap, Panginoon? Alam niya. Baka kung ikaw ay maging masagana na, lahat ng bagay, sa iyo na. Pagpalit mo na. Di ba? Pagpalit mo na. Kaya mga kapatid, bakit tayo pinapabayaan ng maraming kapikatian na dumaranas ng kapikatian? May layunin ng Diyos. Ano ang layunin ng Diyos? Lalo na sa atin na taong lalo na tayo na nagsasalita ng salita gumagawa tayo ng kanyang kalooban. Narito mga kapatid ko, ano ang layunin ng Panginoon? Pakinggan ninyo ang aking babasahin dito sa Ikalawang Pedro 3:9. Ganito ang ating matutunghayan. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi, magsipagsisi. Anong narinig dito mga kapatid? Ito ay sapagkat ang tanong natin, ano ang layunin ng ang sabi, narinig mo, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng ipagpapaliban ng iba na hindi na mapatutupad. Bakit pa nga pinagpapaliban pa ng Panginoon? Kundi siya ay mapagpahinuod. Ano ba yung salita mapagpahinuod? Kundi mapagpahinuod sa inyo. Yung salitang mapagpahinuod sa inyo, nagtitiis, naghihintay dahil sa atin na tayo sana ay makapagsisi. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsisi. Kung kinukum na nung araw pa, mayroon pa ba tayo? Wala. Sapagkat noong sinabi ng Panginoong Diyos, kalatan ninyo ang sangkalupaan. Nung nagkasala si Adan at sila lang dalawa, ay walang pinalitan na. Mayroon pa ba yung mapapatunayan ba niya na ang kanyang salita hindi natutunan? Natutunan na sa buong sanlibutan, nakalatan na ng tao. Mayroon ng tao, mayroon ba bang tao na dito sa sanlibutan na wala? Lahat mayroon na. Ano mga kapatid? Ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Naghihintay na may pagtitiis. Kahit na siya'y hamakin, kahit siya'y anumang sabihin mo, mamusok ka man sa kanya, naghihintay pa rin na hindi niya ibig
na ako ay mapahamak. Tayo lahat na mapahamak. Kundi, tayong lahat ay magpapagsisi. Sa tamang pagsisisi, merong dalawang pagsisisi na naganap dito sa nasusulat sa Katalog. Dalawang apostol. Sino yung dalawang apostol na nagkasala, na nagsisisi? Yung isa'y hindi napatawad, na wala ng pagkakataon. Ha? Si Judas at saka sino? Si Pedro. Ito, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng mabuting aral tungkol sa pagsisisi. Mayroong pagsisisi na hindi nararapat. Itong isa, ipinagbili ng kanyang Panginoon. Ito naman ang isa, anong ginawa niya naman? Ipinagkaila niya, tinalikuran niya ang kanyang Panginoon. Di halos pareho lang yun. Ano ang sabi? Di ba, napaalalahanan silang lahat. Isa sa inyo ang magkakanulog sa akin. Ako ba'y Panginoon? Ako ba'y Panginoon? Ako ba'y Panginoon? Pagdating kay Judas, ako ba'y Panginoon? Sinabi mo na. Kung ano ang aking susubuhan, yun ang magkakanulog sa akin. Sinusubuhan niya. Bakit hindi nila naisip mamanahusay na pagsiyasa na hindi paghalata na si Judas pala, sapagkat kung nalaman nila si Judas ang magkakanunod sa kanyang Panginoon, anong gagawin nila kay Judas? Papatayin talaga siya. Panginoon nilang yung lahat yan. Pero ano naman sinabi nitong isa? Si Pedro, ano sinabi niya? Kung hindi nila kayang ibigay ang kanyang buhay at sila'y tatakbo, takbuhan ka. Ako, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Ang ganda ng kanyang sinabi, ano? Ano sinagot niya ating Panginoon Diyos? Nababala sa kanya? Hindi pa tumitilaot ng 3 beses. Hindi pa tumitilaot ng 3 beses manok na pagkailangan na. Ay, hindi pa tumitilaot ang manok. 3 beses mo na akong naipagkailan. Ano? Naisip ko kaya yun? Alam ba kaya niya yun? Ay, hindi. Dapat sana, hindi niya yung pagkakailan. Yun lang, nagpaalala sa kanya. Manok lang yun ang nagpaalala sa kanya. Nagsisi siya. Nang di kawasan. Mga kapatid, ito isa, nagsisi. Nagpakamatay. Meron pang siyang pagkakataon. Kaya mga kapatid, napakasama ang isang tao na nagpapakamatay. Hindi mo ginawa yung buhay mo yan. Sinasabi ng banal na kasulanan, masamang nagpapakamatay. May pagkakataon naman. Hindi katapusan ng mundo. Kaya habang ang tao ay nabubuhay, may pag-asa. Ngayon, ang salitang pag-asa, bagay ba na nakikita mo? Hindi. Pakinggan natin para malaman natin, mga kapatid, dito sa Roma. So, kung ang pag-asa, katulad ng mga iba, yung kanilang nakikita, yun ang kanilang pag-asa. Pag-asa ba yun? Yes. So, 18-19. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Ayun, dito mga kapatid. Yung bang, kung tayo ba'y nagtitiis, mga kapatid, yung kapalit, katumbas, yung katumbas na kalwalhatian may hahayag sa atin. Mayroon ba katumbas? Kung yung pagtitiis, kung magtitiis tayo dito, yung may hahayag sa atin,